At tulad po ng ating nababanggit kanina mga kabombo, makakausap po natin ang dating nagsilbi bilang Chief ng Philippine National Police at 4-star General Nicolas Torre III, ang kasalukuyan pong General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority. Thank you so much for joining us. Magandang umaga po sa inyo and welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, General Nick Torre III, sir. Magandang umaga, sir. Magandang umaga sa inyong mga tagapakinig. Thank you so much for joining us. Tayo po napapanood at napapakinggan ng live sa ating 32 stations nationwide, si Bombo Genesis at Bombo J po ito. Unahin ko po yung naging assessment po ninyo sa aftermath po ng o resulta po ng mga bagyo at mga pag-ulang dulot po ng habagat, sir. Tumambad po sa atin sa Metro Manila ang napakalawak po na, I believe, ang tawag ko dito, mga ilog ng basura, General? Sa ngayon naman ay nasa assessment na tayo ng unang pagbaha, ng unang bugso ng mga ulan at mga pagbaha in the past week. At ngayon naman ay naghahanda na ulit tayo sa panibagong mga weather disturbances na na-forecast ng Pag-asa. So sa ngayon ay tuloy nating ino-audit yung mga areas kung saan ay meron pa rin natirang mga problem areas gaya ng sa south ng Manila, Parañaque, Las Piñas, kung ano mga nangyari dyan. At pagkatapos, tinitingnan din natin na at dapat na ma-maintain yung mga pag-ease up ng mga flooding incidents sa ibang areas naman na dati ay binabaha ng todo gaya ng areas ng Quezon City at ng Camanaba. Pero yung pinuntahan po ninyo dyan sa may part ng Parañaque area, General, ano to, parang biglaan ho yata na lumubo yung napakaraming basura sa isang ilog ho dyan? Waterway? Opo. Well, kasi ang waterway is medyo makipot na channel yan, Pero, napakarami ng basura na nakita natin dyan dahil biglang pumasok after na nadala ng tides yun. Ang nakita natin doon is nadala ng tide, papasok dito sa waterway at hindi na uling nakalabas at lalo nag-accumulate ng lumakas ang ulan at ang tides ay papunta rito sa loob. Kaya ito nakita natin. Tapos isa pa nakita natin doon dahil meron tayong truss trap doon, supposedly sa mas malayo, naputol yun at nakapasok ang mga basura dito sa loob ng waterway. At siguro naman, blessing in disguise na rin yun. At least nakita natin na ganito karami at natanggal natin sa waterway at nailagay na natin sa ating landfill. So hopefully, ang ating mga kababayan ay nakita na ang epekto nung paanong nangyayari pag nagtatapon tayo ng basura sa mga lugar na hindi dapat pagtapunan. Kaya sana ay ma-prevent na ang ganitong occurrences. And so far, naayos na po yun, sir? I mean, natanggal na po yung mga basura na yun? Yes, so far nakuha na natin yung major bulk niya, mahigit 200 truck ang ating nakuha diyan. At ang mga natira na lang siyempre, yung mga maliliit na dapat ay hindi na dumami pa. Grabe yung 200 na truck ng basura, Bombo Jai, with your follow-up kay General. General, kumusta naman yung mga pump stations ng Metropolitan Manila Development Authority so far after ng ilang araw ng mga pagbaha? Lahat ng pumping station natin, 71 pumping stations of MMDA are working at pagkatapos meron tayong mga naka-deploy na mga mobile booster pumps na ginagamit natin sa mga lugar na inland na may nakitang inland flooding tapos pwedeng dalhin sa kalapit na waterway at ito ay ginagamit natin pag hindi na kaya ng gravity or nung natural na daloy ng tubig papunta sa ating mga waterway. So okay naman sa ngayon at may mga nakikita tayong mga kailangang i-maintain, routine maintenance ng mga water pump, ng mga pumping station which is just normal. At ito ay ginagawa natin habang hindi pa dumarating ang kasunod na mga pag-ulan. Since typhoon na season na nga, General, ano yung mga preparations ng MMDA sa mga next pa na mga bagyo, ilang mga kalamidad pa na darating? Ang central theme namin, working theme namin dito sa MMDA is always na prepared, not surprised. So gusto namin na ang aming footing ay palagi nakahanda at in-anticipate kung ano ang kasunod na mga epekto ng mga napo-forecast na weather disturbances ng ating Pag-asa. So sa ngayon, tuloy-tuloy ang aming audit ng lahat ng mga waterways, sinisiguro na walang mga bara at hindi silted at siguraduhin natin na ito ay kaya ang capacity or working at the optimum capacity. Pagkatapos,
meron din tayo nakapreposition na mga tauhan natin na ready na mag-deploy yung Oplan Manananggal na tinatawag namin, na ready i-deploy sa mga lugar na specifically magkaroon ng mga pagbara ng mga mga inlet ng ating mga waterways, yung iba pang mga lumilitaw na problema pag dumarating na ang tubig. At ang pangatlo ay meron kaming mga nakapreposition din ng mga assets sa mga lugar na baka mga ilangan na in-anticipate natin ng mga ilangan ng rescue ang ating mga kababayan if ever na tumaas pa rin ang tubig at kailangan na nilang ilikas sa mas ligtas na lugar. Okay, Ma'am Jen? Sir, doon sa may part naman Manila Bay ho pala, parang isinara ho yata yung sa may Dolomite Beach lately dahil sa napuno din po ng basura. No? Eto, nahakot na po ba ito so far? Yes, nakita rin natin na meron ding mga napadpad na mga basura dito sa Dolomite Beach at sa paligid niya. At ito ay patuloy nating hinahakot. Kahapon, nag-deploy na kami ng mga trucks din at mga tauhan para kunin ang mga basurang ito. So, we'll update you pag nakompleto na. At ito naman ay isa ring major na operations namin. One last topic na lamang po, General, bago namin kayo pakawalan. Si Apollo Kibuloy, meron pong extradition para po sa kanya. Kayo po ang nanguna doon sa manhunt. Ilang araw ho na manhunt ito, isa sa pinaka matagumpay na manhunt dyan sa may part po ng Mindanao area. Anong reaction po ninyo dito sa extradition kay Kibuloy, sir? Well, gusto kong i-highlight lang at bigyan ng credit ang aking mga kasamahan na sumama sa akin sa isang napakabigat na operasyon noong time na yon sa Davao para hanapin si Apollo Kibuloy doon sa kanyang KOJC compound. At itong lahat ng ito, ang pag-request ng US ng kanyang extradition na isang validation na tama ang aming ginawa at talagang hindi lang siya wanted dito sa Pilipinas, kundi wanted din siya sa ibang bansa. Kaya ako'y we are relieved na parang kami ay nabulutan ng tinik sa mga agam-agam at sa mga questions na palaging binabato sa amin ang kanyang mga supporters at aming mga kritiko. Dahil sa ngayon ay nakita nga natin validated ang ating actions at pati ang US ay gusto na siyang i-prosecute at hinihingi na ang kanyang extradition papunta sa US. Okay. General, again, thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines. Ingat po kayo, sir. Maraming salamat din po, sir. Ang dati pong Chief ng Philippine National Police at 4-star General Nicolas Torre III, kasalukuyan pong General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority.